Sir, speaking of Vice President Leni Robredo, do you have any plans na bigyan na nga siya talaga ng cabinet post or any plan for her? Is that a question or a suggestion? No, sir, a question, sir. A question. Okay, I'll satisfy everybody because that is the question that everybody, every media that I get to meet, especially up and close personal, they always say, anong ibigay mo kay Leni? Now, are you a friend of Leni? Do you have a way of communicating with Leni Robredo, the Vice President? Can you call her now? No, sir. Ito to. No, sir. Nababasa ko lang, sir, na she expressed her desire to have a cabinet post and to join with your... Do you have the number of Leni? Call her. Because I will tell her what you are asking me always. Gusto rin ba tanong? Tapos nga na yun. Oh, you listen. Ma'am Leni. It is afternoon pa pala. Good afternoon. Nandito ako sa opisina ngayon. Tinatanong ako ni Rocky Ignacio sa Malacanang Press kung bibigyan ko raw kayo ng pwesto sa kabinete. Yun ang tanong niya. Pwede kong sagutin? At tinanong ko rin. Kasi panay kasi ang nahihiya na ako, ma'am eh. Yang nakikinig ang buong cabinet, ma'am. Pati yung kasi gusto ko, alam mo, ma'am, kasi naman kita para mahinto na itong tanong-tanong. Pwede po, kaya nga do not be apologetic, but gusto ko na itong tanong. Pwede ka housing, ma'am? Can you be the housing secretary? Tanggapin mo, ma'am? Yes. Wag na, ma'am, kunin mo na lang the executive secretary will hand you the appointment. So mahinto na ito, ma'am, kasi tatanggapin mo man kaya. Sige, ma'am, so that you'll be on time with the next cabinet meeting and even on security matters para you'll be kept abreast of what is happening to our country. Just for you to know. The Vice President Leni Robredo, this is my first time to meet you personally. I would have preferred to be seated beside you, but andyan si Defense. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes. Ako malakas yung paniniwala ko na kaya ng Pilipino. Kasi yung Pilipino naman, likas sa kanya yung
yung gagawin yung lahat na kanya magagawa para makapag-ambag. Hindi din siguro natin mabe-blame yung iba na masyadong kritikal sa gobyerno. Pero ako po, malaki yung paniniwala ko na iparamdam lang sa kanya na bahagi siya ng gobyerno at meron puwang para sa kanya. Yung ambag niya, yung kanyang sakripisyo ay handa niya yung ibigay. Yung pinakapangarap ko sa bawat Pilipino, walang nagugutom, walang naghihirap, may trabaho, bawat isang miyembro ng pamilya. Yung kaya niyang, pag may nagkakasakit, kaya niyang ipagamot, kaya niyang papag-aralin yung lahat niyang anak. Ito po yung mga basic services na karapatan ng bawat pamilyang Pilipino. Pero ngayon po meron pa ding mga naiiwan sa laylayan. Kaya palagi ko po obligasyon natin lahat at kailangan natin pangarapin bilang mga lingkod bayan na sana yung ating mga ginagawang programa, maalis na ito lahat. Ako po palagay ko, hindi naman ako nangangarap ng sobra. Palagay ko po, yung aking mga pangarap ay kayang mangyari. Kasi kung nangyayari nga to, hindi lang sa Naga, pero sa ibang mga maliliit na lugar sa Pilipinas, walang dahilan kung bakit hindi ito mangyayari sa iba pa din. Para walang maiwan sa laylayan, dalhin natin ang pag-unlad kung saan kulang. Mula sa syudad, patungo sa mga probinsya at isla. Hindi kailangan mawalay sa pamilya para maghanap buhay. Malusog, may sapat na pagkain, may disenteng kita para mabuhay ng may dangal. Kung tayo'y magtutulungan, aangat lahat, lalo na ang mga nasa laylayan. Leni Robredo for Vice President. Inaangat ang nasa laylayan. Debates, marami naman yung parang acceptable naman ako pero duda sa qualifications ko, duda sa capacity ko. Pero nung nakita na pwede naman pala akong makipagsabayan, parang dun yung tipping point. Kasi after the debate, slowly saka surely yung sa akin, nag-umpisa ako 1%, parang nagdadagdag ako pa, unti-unti, 1 point, tapos paminsan mag-sustain na ganyan. Tapos all of a sudden, after the first debate, ang ginang ko 7 points. Tapos pag-jump ng 7 points, natakot pa ako noon kasi sabi ko baka fluke yun. Ang gusto sabihin, bumaba din. Nakatulong na nagkaroon ng second debate. Parang na-reinforce. Na-reinforce yun. Dumagdag pa ako ng konti. So, ang galing, no? Ang galing na ano. Pero tingin ko lahat divine intervention. Parang sino naman. May dalawang kumakalat na balita na mukhang ang layunin ay magkaroon ng hidwaan sa pagitan namin ni Mayor Duterte. Una po ay magre-resign daw ako kung si Mayor Duterte ang mananalo. Wala po akong sinabi kailanman ng ganyan. Sa katotohanan, may ginawang fake na Facebook page na ganito po ang sinasabi at umano ako yung nagsabi noon. Nireklamo na po natin ito at in fact, naipatanggal na natin yung fake na Facebook page. Pangalawa po ay balitang mayroon daw ng Plan B ang Liberal Party na ipa-impeach si Mayor Duterte. Wala po itong katotohanan. Sa katunayan, ngayong umaga, narinig niyo siguro si Secretary Mar sa kanyang sariling press conference at siya mismo ang nagsabi na malinaw na si Mayor Duterte ang magiging sunod na Pangulo ng Pilipinas. Hinihikayat niya tayo na ibigay ang lahat na suporta sa kanya para makamit natin ang ating mga kolektibong pangarap. Dahil yan naman ang tunay na diwa ng ating pagiging Pilipino. Pinupuri po ngayon ng buong mundo ang COMELEC dahil sa maayos na pagpadaos ng ating halalan. Maraming salamat sa lahat ng ating pulis, guro, volunteers, at lahat ng iba pang tumulong para mangyari ito. Ngayon po hindi pa tapos ang binangay. Hindi po tayo magsasabi na tayo ay panalo na. Hindi po tayo magsasabi na nandadaya ang iba. Hindi po tayo magsasabi na talo na ang iba. Pero yung hinihingi lang po natin, sana po huminahon tayo. Hintayin natin
yung official na count ng COMELEC. At kung ano man yung lumabas dito, sana respetuhin natin.